Kawasaki Z400. Yan po ang ating update para sa inyo mga idols. At ito nga po ang ating nakikitang bagong model para dito sa ating unit na to. So ano po ba ang ginagawa at niluluto ng ating Kawasaki Motors para dito sa ating unit na to? Well, alam naman po natin lahat, napakabenta nitong ating model na to, Z400. Talagang magaan kasi to, plus ang daling gamitin. At ang kagandahan dito, yung reliability niya, yung durability at quality na rin ng ating Kawasaki Z400 na to. Siyempre yung kanyang presyo, affordable din, 279,000 pesos as of today, month of September. At ito nga po, ang nakikita natin na sana magkaroon po ng 2024 all-new model. So kung titignan po natin yung kanyang big brother, yung kanya namang Z650, ito talagang mas improved at mas upgraded version to. And mga idols, bibigyan ko kayo ng mga possible upgrade para sa ating specs and features nitong ating Z400. Siyempre kung titignan natin itong Z650, sana po almost the same ng Z400 na bagong ilalabas ngayong 2024. 1xBet and Eva Elfie present Sports Betting. 1xBet is a wide line and high odds. 1xBet. Play with Eva. What's up mga idol? Gusto bang kumita habang nanonood ng iyong paboritong sports? Pwede po kayong maglaro at tumaya dito sa 1xBet. Ilagay nyo po yung ating promo code 1xBoyet at magkakaroon kayo ng welcome bonus sa 7,800 pesos. Tara, mag-register na kayo at gamitin nyo ang ating link na nakalagay po sa ating comment section sa ating video description. And mga idols, itong ating 2023 model Z400. Actually, nag-check po tayo sa mga kasa dito po sa atin within Metro Manila sa mga malapit na probinsya. Almost wala na po tayong makitang available unit nito. Ayun mga idols, meron tayo nakuha ang update or info na meron nga po daw itong bagong model. Hopefully, hindi ito marites. Pag ito marites, yari tayo dito. Pero syempre, itong ating Z400, kung may 2024 model na ilalabas ang Kawasaki, balikan muna natin yung kanyang specs. Pagdating po sa engine, 399cc to. Parallel twin cylinder, double overhead camshaft, 8 valves, 6-speed transmission, at may max power na 48.9 HP at maximum torque 38 Nm. At kung titignan po natin yung bagong dating na model po ng Kawasaki, yung Eliminator 450, is the same engine pero mas pinalaki lang yung bore niyan. At ang ito naman, meron naman tong 451cc displacement, parallel twin din nito, double overhead camshaft, liquid cooled at syempre 6-speed transmission. Mas malakas po yung max power nito, 49 HP at maximum torque din na mas malakas din, 43 Nm. Makikita nyo na meron siyang additional na 5 Nm para dito sa ating Eliminator na makina. At kung yan ang ilagay sa ating Z400, aba, okay din yan. And what if kung ang ilagay naman po ng Kawasaki ay itong ating engine ng Ninja ZX4RR. Meron tong 399cc inline 4, 16 valves, double overhead camshaft, liquid cooling na rin to at naka 6-speed transmission. Ito po ang difference ito sa horsepower. Aba, talagang nadoble halos. Ang kanyang max power para dito ay merong 76.4 HP at ang kanyang maximum torque 35.9 Nm. So ang disadvantage dito, bumaba yung kanyang torque. At kayo mga idols, ano po mas prepare din yung bagong engine ng ating Z400? Pwede yung sa Eliminator 450, mas malakas na torque, 45 Nm. Or dito po sa ating Ninja ZX4RR, na mas malakas yung HP naman niya, 76.4 HP. Pero nga po, mababa yung torque. Siyempre, meron tayong mga bago ding competitor sa kanitong segment, entry level. Kaya po sa CF Moto, yung kanilang 450NK, Kung titignan po natin ang specs naman itong ating bagong model na CF Moto 450NK, again, yung kanyang engine specs ito, 450cc po ang kanyang displacement. 2-cylinder din to pero meron tong 270 degrees crank angle. 8 valves na rin to, liquid cooling, electronic fuel injection at naka 6-speed transmission. At dahil naka 270 degrees crank angle to, lumakas yung power niya 49.6 HP at ang kanyang maximum torque 39 Nm. So ito pong power at output performance ito, halos mas malakas po sa ating Kawasaki Z400 pero very slight lang, konti lang yung difference nila. Pero syempre, ang kagandahan nito naka 270 degrees crank kaya mas okay yung kanyang exhaust sound. And para naman sa isa pang competitor na bago din nalabas, ito po ang ating QJ Motors SRK 400. Ang engine type nito mga idols, meron ditong 400cc displacement, inline 2 po ito kaya talagang malupit din ang sounds at double overhead camshaft, 8 valves, liquid cooling, electronic fuel injection at merong 6-speed transmission. Ang max power naman ito 41 HP at max torque 37 Nm. Pag inline talaga, bumababa yung ating torque pero tumataas yung ating HP dyan. So itong ating SRK 400, available dito sa market ngayon at may presyo lang to ng 288,000 yung kanilang promo
And mga idol, siyempre itong ating Z400 2023 model, talagang aasahan po natin na sana gawan nila to ng mas maganda pang engine specs, ano, mas malakas, mas kagaya po ng Eliminator 450 or ating inline 4 na Ninja ZX4RR. Pero sana nga yan po ay gawin nila para dito sa ating bagong 2024 new model mga idols. And para naman sa ating mga specs and features nitong ating Z400 sa 2024, hopefully may mga baguhin din silang components at parts dyan. Especially sa ating front suspension, gawin na rin nila itong upside down forks or inverted forks para mas maganda po ang performance nitong ating suspension. Ano. Well, para naman sa kanyang stopping power, kung gagawin nilang dual disc na po ang ating front brake, at equipped ang ating anti-lock braking system. Talagang super solid ng ating stopping power. Mas confident pa tayo dyan pag dual disc yung front natin. Plus, nakikita po natin another feature para sa ating Z400 2024 model. Sana lagyan na rin nila to ng traction control system para mas maging solid ang safety features po ng ating sports naked bike na to. No? Of course, yung mga iba pang specs ito, gaya ng kanyang fuel capacity, okay lang po ito. 14 liters yung kanyang karga. Plus, yung ating pinaka-isa pa rin possible na pwede pong mabago dito sa ating Z400, itong kanyang instrument panel, mga idol. Siyempre, ito po analog at digital yung combination sa ating old model. Ang gusto nating makita rito, yung kapareho po sa Z650, yan po, naka-TFT color na siya at meron na ring smartphone connectivity via Bluetooth. Siyempre, meron na rin tayong Kawasaki Traction Control. Yan po yung mga inaasahan nating big updates or upgrade nitong ating napakaganda at napakagwapong Z400 2024 model. And isa rin sa mga nakikita nating update din nito, baka gawin na nilang all LED na yung mga ilaw po ng ating Z400. Kasi itong ating mga indicators or signal light, yan po ay hindi pa LED. No? Ang ating lang dito ang LED, yung ating headlight at yung ating tail light. So mga idol, sa formahan naman, siyempre yung ating Sugomo styling, hindi mawawala yan. Kung titignan nyo po itong ating Z650, yung forma nito, baka almost the same na rin yan. Baka maging kakambal na yan itong ating Z400. So yung ating Sugomo style na headlight, andyan pa rin yan. Hindi po mawawala yan. Of course, yung mga mangyayari lang dito na updates natin, sana katulad na rin ng Z650, meron na rin tong dual disc na front brake. So napaka-solid yan mga idol. At yung ating ang engine, ako mas prepare ko yung inline 4 kasi talagang malakas yung horsepower. Ano? Hindi naman tayo nangangarera. Sakto lang din sa akin yung 35 Newton meters na maximum torque para sa inline 4. So mas magiging solid yung ating tunog din. Ano? Exhaust sound. Pag inline 4 yan, marami po sigurado magkakandara pa para bumili ng ating bagong model na Z400. So mga idols, kayo na po ang mag-comment sa ating video. Alamin po natin kung ano po yung inyong side, kung ano po mas prepare nyong update itong ating bagong Z400 na model. Ano. Yan po, malamang po magkakaroon tayo ng malaking update nito dahil siyempre sa competition ngayon sa market talagang nilagpasan na itong ating 2023 model ng ibang brand. Ano. Sabi ko nga sa inyo sa NK450, ginalingan man po ng todo ng ating Siap Moto dyan. So lahat po ng specs ay talagang hinigitan nila ang ating 2023 model ng Z400. So mga idols, yan po yung nakikita natin ng mga possible big updates or upgrade ng ating Kawasaki Z400. Abangan po natin lahat yan kasi ngayon kung titignan nyo po sa website ng Kawasaki Motors, global man yan, talagang wala pa lumalabas kung ano yung kanilang next move para po sa mga 400cc nila. Kasi siyempre sa Ninja 400, malamang po meron din niyang magiging big updates or big upgrade. At gaya po ng ating Ninja ZX4RR, pwede tayong gulatin na lang bigla ng Kawasaki Motors. Makikita na lang natin na meron na silang bagong update na yan. So mga idols, pag mga gusto nyo po ng mga Kawasaki naked bike, siyempre available pa rin po ang ating Z650 na may presyo na 433,000. At itong ating mga Z900, kung gusto nyo po ng hindi na kayo mag-upgrade, kumpleto na. Ang presyo po ng ating Z900 standard ay 566,500 pesos. Meron tayong mga discount or promo. PM nyo lang ako sa ating FB page, Boy Salabaria. Baka makatulong ako makakuha ng unit ninyo. At para naman sa ating Z900 Special Edition, 618,000 yan. Ano? So pwede din tayo makakuha ng special discount para dito. Kaya mga idols, ano pang hinihintay ninyo? PM nyo lang po ako sa ating FB page, Boy Salabaria, like and follow na yan. At syempre, mag-leave po kayo ng comment dito sa ating video kung ano po yung inyong prepare na update or upgrade ng ating bagong paparating na 2024
Z400 model. Siyempre, sasabihin nila ito po ay marites lamang, parang chismis ano. Siyempre pwede namang mangyari yun. Pero ito nga, possible kasi yung percentage niya, malaki po ang magiging big reveal nitong ating new model na to. Kasi talagang i-update nila to. Gagawa nila ng mas magandang specs and features to. So ating Z400, sa pinaka best selling model nila, kaya ayaw nila na mapag-iwanan din sa kanilang market dito. Of course, kailangan nilang i-update to, i-upgrade. Dahil yung competition, super taas ng kanyang level. Kaya nga mga idols, ayan po ang ating feature sa inyo. Comment down po kayo sa ating video at i-share nyo po sa mga tropa kung ano po yung mas prepare nyo para dito sa ating bagong Kawasaki Z400 model na atin pong kaabangan dito po sa Pilipinas. Oras na meron tayong news at update nito, right away, bibigyan ko kagad kayo ng special vlog feature niyan. Kaya mga idols, ride safe po sa inyong lahat at ingat po lagi.